Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Isang maulang Lunes ng hapon sa inyong lahat. June 11, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Okay, pero bago yan, sa mga nagsusubscribe po at mga followers ni Idol, ito lang po talaga ang kanyang social media platforms. Pakita po natin direct. Pwede ba natin pakita? Bago bumati si Idol. Hindi pa ready. Okay. Sige, punta na lang po kayo dito mga kapatid sa TV5 Media Center, Reliance Street, Corner, Sheridan, Mandaluyong City. At syempre bukas po kami Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga. Okay? At syempre hindi po kami bukas kapag weekend. Kasi yung iba po pumupunta sila during weekends. Kami po ay bukas lang kapag weekdays. Syempre Lunes hanggang Biyernes. At syempre at Raffy Tulfo in Action at yung kanyang Facebook, YouTube at yung kanyang Instagram. Dito po yan sa at Raffy Tulfo in Action. At yung live streaming naman ay sa raffytulfoinaction.com.ph. Alright? Sige. So, direct pwede ba nating mapakita na? Ayun. Ito na po yun. Yung kanyang YouTube, Facebook at Instagram at Raffy Tulfo in Action. At yung website naman ay www.raffytulfoinaction.com. Magandang hapon sa iyo, Idol. Siyempre, unahin natin tulad ng dati, palagi walang mintis ang ating mga OFW. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa amang sulok kayo ng mundo, mga OFW. Palakpakan muna natin direct. Mahal ko namin kayo. Mabuhay ang ating mga OFW. Okay. Meron tayong unang Sige, sumbong. umpisahin na natin kaagad. So ating ba naman ngayong Lunes, si Janet Buenafe, andito po para makausap yung kanyang dating kinakasama para naman payagan na daw po siyang makausap o makita yung kanyang mga anak at hindi po sila kasal. Tama ba? Okay. Ma'am Janet, magandang hapon. Magandang hapon po. Ilang taon po yung mga anak nyo? Yung lalaki po is 14, yung girl po is 12. Okay, andun ngayon kay Daniel. Opo. Bakit andun sa kanya, hindi sa inyo? Simulat sa pool, nasa kanya na punta yung bata? Ay, hindi po. Ngayon lang pong taon na to na nagkagulo kami dahil pinalayas niya po ako sa aming tahanan. At bakit po niya kayo pinalayas? Dahil po sa nagpapaalam ako na gusto kong magbakasyon sa aming probinsya. Actually, kararating lang namin galing Hong Kong. Tapos sabi ko, ay malapit na ang bakasyon. Sabi ko, mag-Holy Week. Opo. Bigla po siyang nagwala. Ngayon po, sabi niya, hindi ka mag-usap kami. Ang pag-uusap na yun, nauwi sa pagkalagkad niya sa akin. Uy. Naladkad niya ako papalabas na pilit, sinambunutan ang buhok ko. At ba't niya ako ginawa yun? Nag-init siya ng ulo at Hindi po, sa tanang nagwala. buhay ng pagsasama namin, puro na yung naranasan ko sa kanya. Nandiyan buntis pa lang ako sa unang anak namin. Nilalabasan niya na ako ng baril. Mm-hmm. Okay, so violente po ito. Kasi po, ayan, maraming pera. Okay, Kala sige, nila punta kaya. na natin doon sa bata kasi yung talagang pakay niya. Ayaw niya ipakita sa inyo? Ayaw niya ipakita. Okay, kung tutuusin, karapatan niyo yun dahil hindi naman kayo kasal. Opo. Di ba? Opo. Na makita ang bata kahit na yan ay 14 years old na. Wala ho bang kayo kalusulatan bago kayo nagkahiwalay tungkol sa kustudiya ng bata? Wala po. Sige po, kausapin natin si Daniel Ilagan. Sir Daniel, magandang hapon po, Mr. Ilagan. Magandang hapon, Manong. Sir, andito po si Janet at bakit ayaw niyo po siya bigyan ng karapatan na makita po yung mga anak niyo? Dalawang kamay, dalawang paa, pwede sa bahay ko pa, kung gusto niya. Paano ayaw makita? Nagkita pa nga ako kami sa McDonald's, nagbeso-beso pa nga kami, binigyan ko 4,000 yan. Oo, binigyan mo ko. Oo. Kaharap yung mga bata, ayaw kong tanggapin. Di ba, pinipilit mo.
O tapos, Kaya sabi mo kasi sabi wala ko, kang pera, bibigyan sabi, kita, bakit? anong walang pera? May pera ako. Sabi ko, o sige, papang-ano na lang to, pambili ng gastos ng mga bata dahil magpapasukan. Oo. O, At least nabibigyan. O, sinabi ko, nabibigyan kita, oo. nagbabanding-banding tayo. Bakit ayaw ba gustong parating wasak ang pamilya? ay hindi. Sabi ko sa'yo, babalik ako. Pero pinag-isip-isipan ko yung mga dati, yung mga nakaraan nangyayari, na ganyan, pag nagagalit ka, naglalabas ka, nagwawala ka. Naglalabas ka ng barel. Wala ka naman dapat pagseselosan kasi wala naman. Di ba? Ano mo Siyempre, pinagseselosan mo kasi napag-iisip wala ako. Oo. Wala ba akong karapatang Kaya wala na tayo. Ayaw ko kasi nag-aaway-aaway, nagseselos ka. Masyadong selos ka ng selos. Bisa binubugbog mo ko eh. Sa tanang buhay ko, naranasan ko ang mga sakit na mga ginawa mo sa akin. Turing ba? Asawa ba ang turing mo sa akin? Sa 14 na taon, 2 beses lang tayo nag-away, 3 beses nung binubugbog ko, pati yung katulungan natin, di ba binubugbog mo rin? O, si Yaya. Anong binubugbog? Ha? Nagkaroon kayo ng sagupaan sa bahay. O, tingnan mo. Ako Ha? pati mo, 14 na taon tayo. Minamalait nyo ang pamilya ko. Ma'am, sandali ma'am, patapusin mo natin siya. Sige po, go ahead po, Sir Daniel. Oh, Sige po, sabi niyo po, binubugbog niya, pati yung inyong kasambahay. ilang araw nagkabugbugan sila, namatay namin Yaya, nagkasagupa nga sila sa bahay namin. Minsan nga, pasapa ako eh, puro-kurot ako eh. O ba, bugbog pa ako. Okay, kasi ang sinasabi po ni Janet, kayo raw po ang nambubugbog sa kanya. Ano? Kayo raw po ang nambubugbog. Ay, hindi na. Tanong nyo, kahit mga anak namin, tawagan nyo, Manong Rafi. Gusto mo bang makita ang... napalo ko, tanong nyo yan. Kahit tawagan nyo sa bahay yung mga bata. Nagbabanding-banding pa kami, tsaka sino bang gustong pamilya na wasak-wasak? Oh. Okay, so, Sino kung may gustong pamilya na wasak-wasak? Sige, oh. Siyempre, mas maganda yung buong pamilya kaysa wasak-wasak. Ano sino ho ba nag-umpisa ng paghihiwalay ninyo? Alin? Sino? Siya umalis niya eh. Di ba pinalayas mo ko? Sinusundo ko. Paano? Kaya siya nag-umalis. Biglang pagdating namin galing sa Hong Kong, uuwi na raw siya ng Palawan. Di nyo magugulat kayo, uuwi na raw siya ng Palawan. Sir, pinalayas niyo raw po siya? Alin, hindi ko pinalayas yan. Anong hindi? Oh, Kinalagkad mo ko, sinambunutan mo ko, pinalayas mo ko sa mga pagsasama namin, sa pagsasama natin. Oh. Okay, so sir, totoo ba kinaladkad niyo po siya at palabas ng bahay? Kaladkad yan, dapat nag-report na yan. Tapos nag-banding-banding. Tumigil ka lang nang sinabihan kita na isusumbong kita sa barangay dahil kinaladkad mo at sinambunutan mo ako. Ikaw minsan rin, ikaw nga nang bubugbog minsan eh. Hindi, pero sir, totoo ba na kinaladkad niyo po siya, sir? Hindi ko nakalagkad yan. Sinungaling naman, hindi ako lalayas ng bahay kung hindi mo ko kinaladkad, sinambunutan. Sabi mo, meron ka na, di ba, sasamahan. O, di lumayas ka na kakabusin eh. O, di ba? Pero Ma'am Janet, sasabihin ko sa inyo, excuse me, Sarah. Ma'am Janet, Opo. ngayon ko lang sabihin to, meron kasi tinatawag din na battered husband. Kung mayroong battered wife, mayroong din battered husband. Bawal din po yan yung nambubugbog ng asawa. Hindi porket babae ho kayo, may karapatan ho kayo mambugbog ng inyong mga mister. Ay, sir. Ma'am, please. Sige po. Ma'am, marami na kasing insidente rito na hindi lang tayo umiimik means. Pero this time, I will talk. Na hindi ho license pagiging isang babae at misis para kayo po'y mambugbog na ng inyong boyfriend o ng inyong husband o a partner. Bawal po yan. Walang bugbugan ho. Siyempre, bawal din sa lalaki, lalo na mambugbog na misis. Pero si misis, bawal din magbugbog na mister. Dapat Opo, walang alam ko po. bugbugan. Kasi ang sinasabi kasi ni mister, kayo daw po ay nambubugbog din sa kanya. At ma'am, patapusin niyo pa po. Hindi po. At yung mga anak niyong araw po ay pwede magtistigo at maging kasambahay. Tinitimbang ko lang dito, ma'am, At ngayon, yung reklamo niyo kay mister na kayo po'y kinaladkad at sinaktan at binubunutan ng baril, yan po'y pwede natin later on isasampay ang kasong yan sa Women's and Children's Desk dahil grave threat, tapos violence against women and children sa BAUSI. Yan po pwede natin ikaso sa kanya. Now, mabalik ko tayo sa pinaka-issue doon sa bata. Sir Daniel, yun kasi yung pinaka-issue pinunta niya rito. So, papayagan niyo ho ba siya na makita yung mga bata? Hindi lang papayagan. Gusto niya magkasama-sama uli kami. Okay. Ma'am Janet, paano yan? Sabi niya, in fact, kung maalala ko sa umpisa pa lang, sabi niya nakataas ang paa at kamay niya. Welcome na welcome daw sa bahay ninyo ulit itong kayo po, Ma'am Janet, para makita yung mga bata. At ngayon, sabi pa ni Sir Daniel, Ma'am Janet, na
payag daw siya na magkabalikan pa raw kayo para mas maganda raw at makikita mo yung bata palagi. Hindi po, kasi Italian. nung... Ma'am, sagutin Sige niyo po. lang po yung kanya pong sinabi. Okay ba sa iyo o hindi? Hindi po. At bakit Oo. po? Dahil po nung Lunes, sana babalik ako sa kanya, sabi ko mag-usap tayo ng personal, ayaw niya, nagwala siya. Tapos yung mga bata, sinasabihan niya ng mga samang ugali na pag tinawag nila akong mama, sasampalin niya ang mga bata. Pati mga bata, tinatakot niya. Okay. So, hindi, kasi ang pinaka-issue, Ma'am Janet, ay yung visitation right. Opo. Ano po? Yun ang pinunta nyo rito. Opo. Ngayon po, pumapayag na si Daniel, Ma'am, Opo. na kayo po ay pwedeng pumunta sa bahay ninyo at makita yung mga anak ninyo anytime. Sabi niya kanina eh. Opo, yun lang po ang nais ko na makita mga... Okay, so solved na po yun. Opo. So yun lang. Oho. So solved na po. So pumapayag na. Tama ka ba? Tama na ba? makuha din po na halimbawa pag walang pasok, pwedeng Hiraman. kunin ko Okay. sila. So, Sir Daniel, magkaroon naman siya ng karapatan na mapasyal yung mga bata. Ay, gusto niya, may pirmahan pa, Kuya Rapi. Okay. Ma'am, madaling. Sir Daniel, madali ka palang kausap, sir. Ay, kaya nga, sasabuhin ako ni Manong mo pag ganyan na naman ako. Okay. So, Ma'am Janet, so napakagandang kausap pala itong si Sir Daniel. So, pwede ka raw pumunta sa bahay ninyo. Ulitin ko, sinabi niya kanina, nakataas yung kanyang dalawang kamay, dalawang paa. Welcome ka. Isa yon. Pangalawa, maski magkaroon pa rin ng kasulatan na pwede mo ipasyal yung mga bata para magkaroon ka ng visitation rights. And then pangatlo, gusto niya makipagbalikan. Doon sa pagkipagbalikan, ayaw mo na. Doon sa punta sa bahay niya, ayaw mo na. Basta sa iyo, visitation rights lang. Now, doon lang tayo Tsaka sa... po, kung pwede kong mahiram yung mga bata pag walang pasok, ganun po. Yun nga po, Aha. pumapayag nga siya. Oo. At magkaroon pa rin ng kasulatan sa barangay at saka sa DSWD. Wala pong problema. Oh. So, Sir Daniel, solved na pala kung ganon. Simple-simple lang naman yun. Opo. Okay na, ma'am. So, ipapadadaan natin sa barangay at saka sa MSWD para maging legal yung kasunduan, pirmahan, na kayo po ay pwedeng bumisita at kung walang pasok, yung mga anak ay pwede nyo pumapasyal. Magbanding kayo ng mga anak nyo ng itong 14 years old, 12 years old. Opo. Pumapayag naman siya. Tama ba ako, Sir Daniel, pagkakaintindi namin? Tama, banding, family banding grows together. Diba po? Ikaw, ganyan ang mga sinasabi mo, pero sa personal, hindi ka ganyan. Wala kang panahon sa mga anak mo. Eh, paano nga puro trabaho? Ano ba lang? Sa Lunes hanggang Linggo, ano naman? Ano bang gusto mo? Siyempre, kayod Lunes hanggang Linggo. Okay, pero matanong ko lang, ma'am, curious lang ako. Kasi kanina si Sir Daniel, Ma'am Janet, naghahamon na magbalikan kayo. Ano pong dahilan kung bakit ayaw niyo na pong pumayag makipagbalikan sa Unang-una kanya? po, may phobia na ako sa kanya. Okay. Dahil nanunutok talaga ng baril yan, nananakit. Okay, stop muna. Next time, ma'am, well, hindi man siguro kay Daniel, hindi na kayo magkabalikan. Kung sakali magkabalikan kayo at sa mga iba po pang partner, sa unang pagkakataon pa lamang, ipablatter nyo na, ma'am. Kasi pangit ito, sasabihin mo, after the fact, matagal na, Parang wala. magiging he said, she said. Hindi po. Ma'am, Sige po. exactly, he said, she said. Dapat, ma'am, on that very moment na kayo po'y tinutukan at binugbog, picturean nyo po yung pasa ninyo, punta kayo sa barangay, punta kayo sa pulis, sa bawsi, agad-agad dadamputin po yan. Ganun po yan. Hindi yung papabayaan nyo lang po, wala na yung pasa, wala na yung ebidensya. After 2 years, 3 years, 10 years, saka kayo magsasalita, sino pang maniniwala? Pwede ho bang magsalita? Ma'am, patapusin muna ko. Sino pa maniniwala? Pero kung ang gagawin niyo po agad-agad, kahit na nag-sorry, kahit na lumod pa yan, for records purposes, ipablatter niyo po, ma'am. Para kung sakali man dumating na yung time na magkahiwalay na kayo at gagamitin niyo po dahilan niya para sa inyong paghiwalay at para sa inyong annulment, meron kang record na talagang ikaw sinasaktan. Ayan na, 5 blatter ko na yan na ako'y sinasaktan. Yung pong ebidensyang yun, tapos with picture, total may mga cellphone naman lahat tayo, di ba? Opo. Picturean yung pasa. Nakalakip yan, picture doon sa blatter. Di ba, ma'am? Sige po, anong gusto niyo sabihin? Hindi kasi bago lang po yan yung pagkaladkad niya sa akin at pagsambunot. Ngayong taon lang po yan ng March. Yun O po. di, maski na ngayong taon lang. Pagkatapos niya sambunot, takbo kayo sa barangay, picturean niyo po yung pasa niyo, yung buhok niyo na lagas, pakita niyo sa barangay, ayun, sinambunutan ako ng mister ko, ay ng boyfriend ko, pablatter niyo. Yung sinasabi ko po, ma'am, right then and there.
Huwag na ho tayo maghintay pa ng pagkatapos ng maraming panahon. Opo. Di ba? Blatter agad. Ebidensya agad. Okay, ma'am? Opo. Yun na po. Okay. So, okay na rin kay Sir Daniel, Ma'am Janet. So, kami po magpapacilitate. Tatawagan namin po yung barangay at saka MSWD. Okay? Maraming pong salamat, Sir Sir Rafi. Daniel, darating po kami dyan para pag-ayusin kayo sa barangay tungkol dun sa visitation rights. Okay? Wala problema. You're welcome, Kuya Rafi. Magandang hapon po, Mr. Ilagan, sir. Ay, Ma'am Janet. thank you. Thank you po, Sige po, Sir madam. Rafi. Thank you po. Thank you. Ayun, magandang buwan naman, no? Madaling kausap. Okay itong kausap, ha? Oo. First time tayo na may ganitong madaling kausap. kausap, hindi na Diretso agad siya magsalita. mahihirapan. Okay yun. Para syempre, baka mamaya puro daldal lang yan. Kailangan talaga pupunta tayo sa barangay at saka MSWD. Kung pwede pa, kasama yung Women's and Children's Desk. Para official At talaga. ang akin pong advice sa mga kababaihan, huwag niyo kalimutan, kapag kayo po'y sinaktan, kahit na nagkabati kayo, pang-blatter lang. Punta kayo sa barangay, punta kayo sa pulis. Kasi balang araw, kasi pag inumpisahan na kayong bugbugin ng inyong mister o ng inyong boyfriend, there is that possibility na mauulit at mauulit yan. Ibig sabihin, magaan ang kamay niya sa pananakit. Oo. Kasi pag naka-blatter yan, there's that also the possibility na maaring hindi rin maulit dahil, uy, naka-blatter na pala ako. May nakakaalam na. Di ba? At saka para meron kayong pinangahawakan Exactly. na ebidensya. Picturean niyo po yung pasa ninyo. I-submit nyo na agad sa barangay. I-submit nyo po sa police with statement. Huwag yung after 1 year, after 2 years, 10 years, sa kayo magsasalita. Sasabihin Wala niya, na. tulad sinabi niya, he said, she said yan. Anong ebidensya? Wala. Wala. Sabi mo, ako, palagi ako binubugbog nung nagsama pa kami niyan. O, sasabihin ng korte o ng husgado o ng barangay o ng pulis, ba't hindi ka kasi nagpa-blatter noon? Kita mo. Nasaan yung mga blatter mo? O, diba? Yun yun. Malaking bagay, magpa-blatter. Okay. Sige, meron tayong bisita dito, si Mrs. Edeline Torrifiel. At kasama niya si May Asuncion. Opo. Magkaano-ano po kayo? Magkasama po sa trabaho. Okay, magkasama. Okay, andito kasi si Mrs. Edeline Torrifiel para ireklamo si Mister dahil sa hindi siya tinitigilan nito sa pananakot at gusto niya tigilan na siya. Ma'am Edeline, magandang hapon. Magandang hapon Kayo po. po yung tinatakot palagi. Opo. Kasal ho kayo, no? Pareho Opo. apelyido. Opo. Hiwalay na po kayo. Opo. 1 year na po. Matanong lang po, anong dahilan? Nananakit po kasi siya. Pag, Ito naman sinasabi natin, napablato niyo po yan, yung mga pananakit niya noon. bali hindi po. Sayang. Sana, para madali. Oo, kakasabi mo lang, no? Oo. Anyway, sige. Mr. Michael Torrefiel, magandang hapon po, Sir Michael. Opo, magandang hapon po, sir. Sir, tantanan niyo na po si Edeline, Opo. si Mrs. Kasi sir, kung hindi niyo tatantanan, kami po ang gagawa ng paraan na para meron po kayong kalalagyan, sir. Opo, sir, pwede po akong magsalita. Sige po, sir. Opo, sir. Sir, ganito po yung kasi, sir. May 4 po kaming anak. Okay. Nasa akin po lahat dahil po pinaburan po ako ng DSWD po kasi po ang ginawa po niya sa 2 po naming anak. Okay. Yung sa lahat po naming anak na 4, inabando na po niya. Okay. Ngayon po, siyempre, sir, gusto ko pa rin po maayos ang pamilya ko. Kaya po ako, kahit na po nasa akin na po yung mga anak ko, sir, siyempre po, nanay pa rin po siya ng mga anak ko. Mhm. Yun lang man po eh. Tapos sir, mula po nung sir, talaga nung nakuha ko yung mga anak ko po nung December po sa Caloocan, hindi na po siya magpapakita sa amin, sir. Okay. So, Siyempre po yung mga anak po namin, sir, siyempre po may maliit po kami, sir, maliliit pa po mga anak namin. ilang taon po yung bunso niyo, sir? 3 years old, sir eh. Yung panganay, sir? 12 years old po. Bali po, isang lalaki, 3 babae po, puro babae po mga anak namin. So, gusto niyo po mabuo ulit yung pamilya niyo? Opo. Sir, nananakit ka raw kasi. Sir, nangako na po ko, sir. Ilang Ano pa? beses na po kung nangako po ko sa na sabi ko po na hindi ko na po at ako na po mismo magpapakulong. Ilang beses niyo po siyang sinaktan, sir? Nung nahuli ko po yan na umuwi po na madaling araw yan, sir, na ang paalam niya po sa akin na doon lang daw po siya sa trabaho niya. Yung pala, sir, doon po pula dumiretso sa SM Perdo sa Jerry's Grill. Tapos, sir, nung nabuksan ko po yung Facebook niya, sir, na marami na po lang siyang pinupuntahan. Mayroon po ako mga nakuwang po, sir, na sa Facebook yung sa picture po. Tapos netong December din, sir, mismo pong video ng kasama niya na po na yung pong lalaki na kasama niya sa trabaho na lahat po ng pinupuntahan nila nakaakbay po sa kanya. Pero, sir,
hindi pa Opo. rin po sapat na dahilan yun para saktan niyo po ang inyong asawa. Ano po? Kung ayaw niyo na po sa kanya dahil meron kayo ng huling ebidensya, hiwalayan niyo po siya, huwag po kayo Opo, manakit sir. kasi kayo po mababaliktad. Opo, sir. Alam ko naman po. Kaya nga po, sir. So sir, Ako po. paulit-ulit niyo na pala siya nakikita ng ganon. Sana, gumawa kayo ng paraan tulad ng pag-uusap at pagkatapos kung hindi na dahil sa pag-uusap, hiwalayan mo. Huwag yung tuwing may nakikita kang hindi niya ginagawang hindi magandang ginagawa niya, umuwi na madaling araw, bubugbugin mo siya. Bawal yun, sir. Opo. Bawal yun. So nagsisisi ka na. Opo, sir. Talaga, sir, nung ano pa po yan, sir, nung nagarap po kami nung una sa barangay namin sa Commonwealth, nangako na po ako sa harapan po ng ano namin. Pero sir, kung ayaw niya na sa iyo, bakit mo pipilitin? Sir, paano po yung mga anak namin? Hinahanap po siya gabi-gabi. Kasi po talagang hindi na po siya nagpapakita. Natural po yung mga bata po, nanay po siya ng mga anak namin. So ang Tapos gusto niyo, sir, po, kahit man lang sa bisitahin yung bata. Para Yun nga, magpakita. sir. Tapos, sir, ang gusto niya, sir, ang gusto Opo. niya pa, sir, kunin niya, ang gatidan nito yan, sir, ang gusto niya po, hatiin po namin yung mga anak namin sa apat. Bali po, dalawa daw po sa kanya, dalawa sa akin. Pero sir, Ang sabi pinaburan po, kayo ng DSWD dahil nga po dun sa mga na-discover nyo. Di ho ba, sabi nyo? Yun ang Hindi, dahilan. sir. Bali po yun din, sir, kasi ang sabi niya po dito, nung nagpapaliwanag po siya sa DSWD, ang sabi niya daw po, kaya daw po niya iniwanan dun sa Batangas, sa Lubo, Batangas, yung dalawa naming anak, sir. Kaya nandito puro siya sa Quezon City kasi daw po nagtatrabaho siya. Okay, Wala so daw ang po dahilan silang pala, sir, kakainin. okay, sorry. Ang dahilan pala kung bakit pinaburan ka ng DSWD ay dahil inabandon na niya yung mga bata. Opo. Okay. Ma'am Edeline, bakit ayaw niyo raw pong dalawin yung mga bata? Hindi po sa ayaw kong dalawin. Ang problema po kasi sa kanya, pag pumunta ako doon, hindi ko po alam kung ano yung pwede niyang gawin sa akin. At saka, gusto ko lang pong i-correct, hindi po siya pinaburan ng DSWD na nakausap po namin ng social worker. Ang decision po nila kinausap po kami mag-asawa, tapos po yung mga anak namin, tapos ang sabi po ng mga anak ko, nagbigay po yung statement na yung anak ko na hiwalay na po si mama at papa. Pero ayaw po nilang magkahiwa-hiwalay. Kaya ang decision po ng DSW, ng social worker, parang hindi dapat ang mga anak nyo ang mag-sacrifice. Dapat kayong mag-asawa. Tama nga naman. Hindi, I agree. yun po, ang napagkasunduan po doon parang equal custody. 1 week po sa kanya, then 1 week po sa akin. Di, okay po. Bali, tumupad po ako. Nauna po kasi sa kanyang 1 week. Then, nung So ibig sabihin, in short, di siya tumupad. siya po yung hindi tumupad. Okay. Nung hinawakan niya po yung anak ko, hindi na po niya binigay sa akin. Okay, sige. So ang gusto niyo mangyari ngayon, ma'am, ay ipatupad yung unang napagkasundan sa DSWD. Nahati Opo. talaga. Okay. Opo. At tantanan ka na niya. Opo. Ayaw mo na talaga sa kanya. Ayoko na po. Wala na talagang pag-aasal magkabalikan kayo. Wala na po. So, Sir Michael, kung ayaw na sir. talaga ni Ma'am Hindi, sir. Edeline. Hindi, ma'am, Pwede ko po- sir, makinig ka. Apo. Hindi mo pwedeng pilitin kahit na asawa mo pa yan. In fact, pwede kang kasuhan ng harassment talaga. Kahit na asawa mo pa siya. Kahit na asawa pa nga, kahit okay pa kayo, Opo. meron tinatawag na marital rape. Alam mo ba yan? Opo. Kahit na asawa mo pa yon, kung ang asawa mo ayaw makipagtalik sa iyo, kahit na okay ka, hindi kayo nag-aaway, tumangging makipagtalik at pinilit mo, makakasuhan ka ng rape. Opo. Ganito rin dito sa sitwasyon ninyo. Opo. Ayaw na ni Mrs. Sir, makinig ka. Ayaw na ni Mrs. makipagkita sa iyo, pipilitin mo, pwede kang makasuhan ng harassment. So kung ako sa iyo, kaysa makulong ka, tumigil ka na. At tuparin mo na yung nakasaad sa usapan sa DSWD na equal share sa mga bata. Sir, Okay, sir? opo. Sasagutin ko po ngayon yan sa inyo. Ipapaliwanag ko po. Sige, sir. Sir, ganito po yun. Ako na po ang pumayag kasi po nung una po, ang decision ng DSWD na kasi nga nakitaan po sa kanya ng ground. Kasi nga po yung ang salaysay niya na ano raw kakainin. Pangalawa yung hatiin sa dalawa po kami. Ang nangyari, pinaburan po na mapunta po sa akin lahat. Ngayon po, ang nangyari, nag-iskandalo po silang magtiyahin sa DSWD. Hindi daw po sila papayag ng ganon. Dapat magdedemanda raw sila. Bandang huli, sir, ako na rin mismo nagpakumbaba na sabi ko, sige, ganito na lang. Sabi ko, hindi kita tinatanggalan ng karapatan bilang ina sa mga anak mo dahil nanay ka pa rin. Ang sabi ko, kung gusto mong tapos sila naman po, ang sabi ng
DSWD, pwede po niyang gawin na yun na di 1 linggo sa akin, 1 linggo sa kanya, pero hindi po siya pwede nang tumira sa poder ng kamag-anak niya. Pangalawa po, yung pong hindi po nila tinupad yun, sir, na yung hahanapan po nila ng bahay ang asawa ko. Kaya po hindi po ako pumayag kasi, sir, yung security din po ng mga anak ko, yun din po ang iniisip ko. Okay. Sir, Opo. ito lang po ang reason kung bakit siya pumunta Opo. ay yung pangharas mo. Tantanan mo na siya, sir. Yung Opo. kustodiya, sir, madali yan, masolve. Babalik ulit tayo sa DSWD. Kakausapin namin yung DSWD kung sino talaga nagsabi sa inyo na totoo. Opo, sir. Naman yan, Opo, sir. okay? Opo, Pero opo. sir, for the meantime, yung pinunta niya talaga dito, stop the harassment. Dahil kung Opo, hindi, sir, ikaw po'y mapupusasan. Alam ko naman po yun, Kasi sir. sir, pwede namin kontakin ng pulis sa oras na siya'y tumawag sa amin. Andito na naman to si Michael, tinatawagan ako, hinaharas ko sa trabaho, whatever. Then, based on that, may pupuntang pulis sa iyo, kakasuhan ka, pupusasan ka. Okay, sir? Opo. Alam Wag ko mo naman na. po yun, sir. Wag mo na, sir. Opo. Okay? Kung ayaw na sa iyo, wag mo nang pilitin. At Alam saka ko naman ako, yun, sir, a piece of advice also. Alam ko, mahal mo pa rin siya. Pero Opo, sir, sir. hindi ka pa ba nadadala na alam mo naman pala na meron siyang ibang lalaki? Okay? Hindi siya, ma'am, sorry ha, hindi siya, ano bang pwede matawag? Responsableng nanay at responsableng mother as far as you are concerned. If she is no longer a responsible mother and a responsible wife, and yan ang dahilan kung bakit mo siya nasasaktan, bakit mo papagpipilitan sarili mo? Kasi kung pagpipilitan mo at mapipilitan na siya makipagbalikan sa iyo, pag ginawa pa rin niya ulit yan, although ikaw nag-promise na hindi mo na siya bubugbugin, pag ginawa pa niya ulit yan, lalong sisiklab ka, baka mas dodoble pa yung sama mo ng loob at mabubugbog siya ng todo-todo na. Opo, sir. Nagets mo? Opo. Para Opo, matapos opo. na yan, magkahiwalay na lang kayo ng tama. Tulad nito. Okay, sir? At least, sir, na ano po ko. Kasi, sir, tinatanggi niya ng tinatanggi talaga eh. Tapos, yung pong mga bata po kasi, sir, lalo na yung bunso. Sir, hayaan mo na yun, sir. Basta ang importante, stop mo na yung harassment. At Ayun, sir. nasabi na Maraming niya salamat. yung dahilan kung bakit siya napunta rito at nasabi mo naman yung side mo kung bakit kayo nagkahiwalay, kung bakit mo siya nasaktan, nagkaalamanan na. Okay, sir? Opo, sir. Sige po, sir. Tatawagan po namin yung DSWD para magkaalamanan kung ano Opo, po yung sir. totoo. And then, yung DSWD na po ang magbibigay ng order tungkol po dun sa custody ng bata. For the meantime, sir, Opo. sa amin Sa banda, Caloocan po kami, sir, nagkaroon ng usapin. sige sir. po, tatawagan po namin yan. Pero po, yung sa pagharas sa kanya, stop niyo na, sir. Okay, sir? Opo, sir. Salamat po, Sir Michael. Opo, Ma'am, salamat stop po. na yung harassment and then doon sa custody ng bata, tatawagan po namin yung DSWD mamaya para mapatupad na po yung sharing ng custody ng mga bata. Okay, ma'am? Salamat po, ma'am. Thank you. Okay, samantala mga kapatid, stressed ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. At isa pong paalala mula pa rin po sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito. At malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster or scammer. Wag na wag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang inyong account. Huwag po kayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At ng CDO Carnan Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksiklig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil.
at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na po ang 2:30 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon at ang Fungi hotline ay 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras alas 2:30 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED lights. Liwanag na long-lasting. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care. Kidney Care. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:31 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang 120.36 million pesos na halaga ng shabu sa Clark Freeport Zone mula sa California. Ayon sa BOC, umabot sa 17.7 kilograms ng shabu ang itinago sa parcel na idineklarang upuan at bar stools. Nakapangalan ng kargamento kina Christian Santillan Frias, Robert Alejandro Nazareno at Dominic Espinosa Gallardo ng Quezon City at Gina Fernandez Santiago ng Taguig City. Galing umano ang kargamento kina Rania Frias, Maria Nazareno, Vanessa Gallardo at Rania Fernandez. Una rito, nasabat ng BOC ang 11.5 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng 74.8 million pesos. Philippine Standard Time, 2:32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care. Kidney Care. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, niresitahan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415.
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Share na natin ang RC Mega. 21 na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. 21 lang. For the family or share with the barkada. Handog ng RC ng Bayan. Get RC Mega. Refreshment to share for only 21 pesos SRP. 21. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pag ika'y nabitin sa San Miguel Pale Fields, iyong maaasahan ang suki mong tindahan. Pabili po ng sarap na urig, pabili po ng malamig na San Miguel Pale Pilsen. Tindahan sa kanto, pabili
bayan. Pabili ko ng San Miguel Pale Pilsen. Yeah! Si Jericho Rosales to para sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Rafi Tulfo po para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health. Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Share na natin ang RC Mega. 21 na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. 21 lang. For the family or share with the barkada. Handog ng RC ng bayan. Get RC Mega. Refreshment to share for only 21 pesos SRP. 21. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostament Herbal Dater Supplement for Men. At meron lang pong importanteng panawagan, nakikisuyo lang. Yung classmate kong si Attorney Ellen Liza Villanueva from the US, may panawagan lang po kasi sa isang adoptive parents, kung nakikinig po itong si Dolores, ito lang yung picture nilang pwedeng maipakita. Ito lang po direct. Oo. Ang adoptive parents daw po ay si Luming Banyares and Soling Banyares. Yung biological mother is Dolores. Nanilbihan daw po si Dolores kina Luming Banyares and Soling Banyares nung late 60s at nagbuntis at iniwan nga yung baby. Ngayon ay 49 years old na. Sa Parañaque daw po ito nanirahan. So ito lang ang picture na meron sila. Okay, mamaya tatalakayin natin ang isang super viral na video sa ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung viral. Hindi yung in-upload natin Friday. Hindi ba yun si... Ano? Hindi yun. Meron kasing viral video ngayon. Andito yung complainant. Pero bago niyan, meron akong ipapaliwanag. Naka-ready na yung complainant dyan. Mangyari kasi, Nins, palagi tayo nakakatanggap ng mga requests, especially from abroad, na nagtatanong kung paano raw sila makatulong, makapagpadala ng pera. Oo. Dahil meron tayong mga ini-ere dito tungkol sa mga taong tinutulungan natin. Pwede ba kayong makadagdag tulong or pwede ba kaming magpadala dyan ng tulong para naman doon sa mga future nyong gustong tulungan. At karamihan anonymous pa eh. Every day, marami po yan. Every day for so many months and months na. At ang masaklap nga niyan, kuminsan yung iba, nagme-message pa sa mga comments, hindi sa private message natin. At doon sa nagme-message ng comments, sinasalo ng mga sindikato, nagpapanggap na sila si Odette, sila si Carol, sige, ito yung bank account namin. Pum! Napupunta sa mga loko-loko. And also, everyday po kasi talaga, meron kami tinutulungan. And most of it, gagaling po sa sarili kong bulsa. And I don't complain. Gustong-gusto ko pong ginagawa yan. And everyday yan. And hindi ko alam, ilang na kaya yung nagastos ko. Hindi na audit ng office. So bandang huli, nag-aaway pa kami ni Shane. Kasi sisingilin ko kuminsan. Siyempre, singilin ko dun sa commercial. Mahirap ma-audit. May naisip po ako, base ko dun sa mga request ng marami, yung sa foundation. Nakapag-open po kami ng foundation. Rafi Tulfo in Action Foundation. Okay. Ayan po. Siyempre, maglalagay po ako ng seed money, my own money. Oo. And I will still continue every month from my own money na maglalagay po ako sa foundation na yan.
Every month. Nang sa gayon, ma-account po yung mga perang lumalabas sa bulsa ko. Pwede na ma-account. Kasi may foundation na. Kasi pag sa foundation na po, kailangan talaga accounted for every single centavo na lumalabas dyan. In-audit po kasi yan pag sa foundation. In-audit yan BIR. Oo. At least ma-audit na saan napupunta yung pera. Kasi kung minsan, sabihin ko, pagpunta ko di sa office, ang pera ko 15,000. Bakit 3,000 na lang? Tsaka ang dami mong pinapaluwal everyday. Kung minsan, Diba? sabihin ko, bakit? Kung minsan, iisipin ko, baka kinupitan pa ako ng mga tao ko. Kasi mga tao ko may hawak ng wallet. Nibilang saan na punta yun? Kung minsan, isip ko, kawawa na may mga tao ko. Yung pala, may mga nabibigyan ako na hindi ko alam. Dapat lang naman talaga. So, with this foundation, which is good, mamomonitor na yung lahat ng mga perang na itutulong natin. Diba? Because na-audit ito ng BIR. So, ito pong foundation na ito, na-open na ito, maglalagay po ako ng seed money dyan, and then every month, maglalagay po ako ng pera ko dyan, na dyan na po lahat ng mga tutulong. Mas maganda. Hindi na po yung nangyari na bubunot ako ng wallet ko. Yung wallet ko halos mapunit na sa wala na po. Manggagaling na po sa foundation. Of course, yung sa foundation na yan, may mga pera ako ilalagay dyan. Don't get me wrong. May mga pera po ko every month, maglalagay po ako ng pera dyan. Plus, meron ako ilalagay na seed money. Certain amount. Pero meron na kasi magmumonitor. Mas maganda yun. Yes. At hindi na magaling sa wallet ko. Pero, may pera pa rin ako. Ulitin ko kasi baka mamaya hindi na maintindihan. Yung mga gustong tumulong, maraming mga request, dyan nyo po ide-diretso. Okay? Yan po. Kanina pinakita sa screen. Anyway, ipapublish po namin yan sa Facebook at saka sa YouTube namin account para naman kaysa kayo po ay maloko ng sindikato, eto po, yan ang legit. Yan ang legal. Meron pong peso at dollar account. Doon sa mga taga-abroad, dollar account yan. Doon sa mga taga-local, peso account yan. Okay? Yan ang legit kasi dumaan talaga yan legit yan. At siyang foundation po yan, legit yan kasi dumaan po sa butas ng karayom yan bago kami na-aprobahan. And we have to put up 1 million pesos. Tama. Kasi hindi ka basta-basta maka-open ng foundation, talagang naglagay kami ng 1 million dyan. Sa ngayon, meron po 1 million piso at galing po sa pera ko yan na nandyan ngayon sa foundation na yan. There's 1 million peso in that account. Ganun ka-legit yan. Hindi ka pwede magbukas ng bangko, foundation, hindi. You have to have 1 million. Yun yung seed money. Okay. So from now on, yung mga tulong, dyan yun na idaan. Okay. Now, having said that, public service na tayo. Ito, viral to. Kanina, sa action sa tanghali, lumabas ito. Hindi ko pa ito napanood eh. Pero mismo siya ang lumapit, idol, yung biktima. Itong si Richie Salvador at kasama niya si Jocelyn. Ingat po kayo sa baka mauntog. Okay. Hindi ma-play yung video. Bakit kanina sa action sa tanghali na-play yung video? Nagka-crash daw yung sabi ni... Ito yung yung pedestrian na binugbog siya. Pinagtulungan siya. At sinabi nung traffic enforcer, kung matatandaan ko sa news, naghamon daw ito at hinubad daw yung kanyang sapatos daw ata at yun, nagkabugbuga na. At nagkaayos na raw. Wala bang picture tayo man lang, Odette, para doon sa mga nanonood ngayon at hindi nakapanood ng action sa tanghali? Although I know, this is a viral video right now. Yan. May picture lang tayo. May picture. Habang may mga picture, magpapaliwanag sa atin si Mr. Richie Salvador and Jocelyn Salvador. Mag-asawa po kayo? Hindi po, kapatid po. Good afternoon po. Magkapatid kayo. Good afternoon po sa inyong dalawa. Si Sir Richie, andito ngayon, magpapaliwanag. So, sir, ano ba nangyari, Sir Richie? Sir, good afternoon po sa inyong dalawa po. Opo, ayusin yung mikropono ni Sir Richie. Sige po, sir. Kasi ang sabi po sa news, umpisa natin doon sa sinasabi nung ma-interview namin kanina o sa action sa tanghali. Jaywalker daw po kayo? Nag-jaywalk kayo? Opo, sir. Aminado naman akong na nakadaan ako doon sa mali. Pero hindi ko po alam. Okay, hindi nyo alam. Sige po. Tapos po, sa na yon, yung Martes na yon ng 5, tumawid Anong po oras doon. po yun, sir? Mga bandang mag-9 po. Ng umaga po. Martes? Opo. Okay.
Tapos, tumawid po ako doon, aminado naman ako. Tapos, itong si Jaime Lucrecio, pinagmumura niya ako. Si Jaime? Opo. Okay, siya ay ang DPSTM Caloocan. Sige, pinagmumura niya kayo? Opo, minura niya yung sinundan kong lalaki, tapos minura niya ako. Tapos sabi ko, lumapit ako sa kanya, wag mo po ako murahin. Yung saan ako ng pasensya. Hindi kayo sinabi na, hoy sir, bawal dyan. No jaywalking yan. Kayo hoy matitikitan dyan. Hindi ka nang pagkasabi. Kung hindi, mura agad. Mura po kagad. Minura po niya yung sinundan kong lalaki kasi sinusundan ko po yung una. Ano yung PI na mura? O wag niyong gayahin na yung mura niya. PI kayo? Mga mura na po yung... PI. Okay. PI po. Okay, tapos? Sabi ko, wag mo kumurahin. Tapos lumapit sana ako. Tapos hingi na pasensya. Tapos akala siguro niya, sugurin ko. Sinuntok po ako. Tapos bumagsak po ko sa barrier. Sinuntok ka niya agad? Opo, dito may bukol ako dito. Tapos, pagbangon ko po, babawi ako. Siyempre, kahit sino po naman masuntok, babawi. Natural. Tapos, natural yun. Nung sumuntok po ako, nakaiwas. Tapos nung nagkakaroon na, nagkalaban-laban na, tapos may humawak po sa akin sa belt. Hawak po sa akin sa belt. Tapos, nasuntok ako, tumumba na ako. Tapos, andyan na yung mga kasama niya, awat-awat na. Ilan ho sila? Pakita nga natin, at least picture man lang. Okay, yan. Anong nangyari dyan? Yan sir, awak-awak nga yung isang paa ko. Ako daw inaawat. Okay. Awatin ako. Tapos, hindi siya inaawat. Hawak-hawak yung isa yung paa ko. Tapos siya, hawak yung paa ko. Yung isa, tinatanggal yung pagkakapit ko sa paa. Okay, sino yung nakayuko na napagitna nitong dalawang naka-blue? Yung may, sir, yung may sa likod. Oh. Si Jaime Lucrecio. Yan si Jaime. Ano yung nasa likod niya? Yung panikit po yan, sir. Panikit po. Ang proseso kasi sa pagkahuli sa jaywalker, dapat means kukumprantahin mo, sasabihin mo sa kanyang violation at titikitan mo. So anyway, sino naman yung nakatayo doon? Yan sir, hindi ko po alam yung... Ang natatandaan ko sir, yung may sombrero, yung may bull cap, yun yung kasama niyang sumasama nung nag-medical kami. Yan yun sir. Tapos hanggang sa Barangay 71, yun yung kasama niya. Okay. Pakita pa tayo ng ibang picture. Okay. Yeah, ano yan? Anong nangyari dyan? Yan sir, kasama niyan. Wala po yan sir. Walang kaso po yan. Ano pa iba? Yun lang sir, yung... Yan, ano nangyari dyan? Yan sir, hawak-hawak pa din ako dyan nung tumaob na ako. Pinusasan ka dyan? Hindi sir, hinawakan pa din yung belt ko. Hinahawakan ka? Bakit ka hinahawakan? Kasi sir, sa pagkasuntok sa akin, yung ginawan sa akin na gusto niyang baliin yung paa ko, gusto ko talagang gumanti din. Kasi yung nagawa nga niya sa akin. Okay, sige. Kausapin natin itong si Jaime Lucrecio. Ito yung nagsalita pa kanina sa news, Odette? Siya pa yung nagsabi na nagkayusa na. Anyway, sige, kausapin natin kasi itong pinaka-main na karakter dito sa tagpong sa pagitan ni Mr. Richie at ng mga traffic enforcer ng DPSTM Caloocan. Magandang hapon po, Mr. Jaime Lucrecio. Sir. Sir, magandang hapon po. Sir, nung inaamin po ni Mr. Salvador na siya po ay nag-jaywalking. Opo, sir. Okay. Now, sa halip na siya po ay kakausapin ninyo at sasabihin sa kanyang violation at siya po itikitan, mura po agad ang inabot niya. Hindi po, sir. Mali po yun. Siya po unang nagmura, sir. Ganito po yun, sir. Dumaan po siya, sir, mismo sa harapan ko. Sir, pakilasan, sir. Paano, sir? Bawal dumaan. Okay. Hindi po niya ako pinansin. Kaya sabi ko, parang wala na rin yan. Sa loob po tayo dumaan. Pag sabi ko, sir, putang ina mo, nagmamadali ako. Nang sabi na sa akin, sir. Okay. Kaya nilapitan ko siya. Sabi ko, ang angas mo Sabi ko nang gano'n, papasalamat ka, naka-uniform ako. Nung sabi niya sa akin, sir, hubad yung uniform mo, sapakan tayo. Ang nangyari, sir, tinanggal yung bag niya, sabay sapak sa dibdib ko. Yan po, sir, ang totoong kwento po, sir. Pero, sir, meron kaninang nagsalita na nakakita sa insidente. Kung napanood niyo po yung newscast namin kanina sa tanghali. Ang sabi po nung testigo na kayo raw po ang una na nanuntok. Hindi po, sir. Siya po, sir. Hindi ko gagawin po, sir. Hindi ko po gagawin, sir, kung hindi ako nasaktan. Hindi. Okay. Nakita mo siya, sir, nagja-jaywalk. Tama? Opo. Anong ginawa niyo nung makita niyo siya? Tinita ko lang siya, sir. Sabi ko lang sa loob ang daan. Okay. Tapos hindi niya ako pinansin. Tuloy-tuloy pa rin po siya. Sabi ko, bro, sa loob ang daan, para kang walang narinig ha. Yun ang pagkasabi ko. Mm-hmm. Pag sabi ko nung gano'n, sabi niya sa akin, putang ina mo, nagmamadali ako. Oh, so huwag ka magmura. Okay. Kaya nilapitan ko po siya. Sabi ko, ang angas mo
Bakit kanya mumurahin, sir? Alam naman niya na may violation siya. Hindi ko po kasi alam, sir, bakit ganyan yung ano niya sa akin. Tapos ngayon, sir, sabi niya sa akin, ubadin ko rin yung uniforme ko, sapakan raw kami. Okay. Tapos tinanggal yung bag niya, sir, sabay sapak sa dibdib ko. Doon po ako, sir, gumanti rin sa kanya. Okay. Sir Richie, sinaway na raw niya kayo ng maayos. At, hello, sir. Sandali, sir, kinakausap ko na to si Richie. Ikaw raw ata ang maangas at naghamon pa na hubarin yung uniforme. Hindi po, sir, kasi yung Sabi mo unang... parang nagmamadali ka. Hindi po. Yung una pong sinundan kong lalaki na bago tumawid ng pedestrian, tapos dumaan po sa gilid, di po siya sa barrier sa kabila. Yun ang una niyang pinutang ina. Yung lalaki, humabol sa jeep, doon sa loading and unloading sa unahan, may mga jeep na nakahilera doon. Okay. Putang ina niya, nakamas siya. Pero dinig na dinig yung putang ina sa sinusundan ko. Tapos ako, putang ina din niya. Tapos, alam kong naano ko yung mainit ng ulo niya kasi yung una pa lang, pinutang ina niya yung sinundan ko eh. Ako sumunod din. Pasakay ng jeep. Okay, so nung namura ka niya, ano pong naging reaksyon niyo matapos kumurahin? Lumapit po ko sa kanya, kausapin ko. Hingin po ko sana ng dispensa. Kasi siyempre, aminado po akong dumaan po sa G-Walking. Hindi ko naman alam na talaga bawal pala So doon. natakasan siya ng una? Opo, natakasan po siya. Okay. Tapos, akala siguro niya, sugurin ko. Yun, sinunod niya ako. Ang ginawa mo sa pagbalik mo ay para sana humingi ng sorry dahil alam mo may violation ka. Pasensya po sana. Hindi ko naman alam na bawal doon. Okay. Tapos sinuntok po niya ako. Tumama ako sa barrier. Kaya natumbo po yung barrier. Sir, hindi kaya dahil hindi ka pinansin nung una, so yung galit mo doon sa una na nakatakas, ibinuntong mo rito kay Richie. Kaya, Sir, wala akong- kaya that explain na kung saan nanggagalaiti ka ng husto, kaya namura mo siya at nasapak mo agad. Hindi, sir, hindi ko magagawa yun, sir, kung hindi siya nauna, sir. Alam mo, sir, nakita sa video, sir, pangalawang round na po, sir, siyang sumugod sa akin nun, sir. Sumugod niya sa akin, siyang sumugod, sir. Sinapak niya ako, sir, 2 beses. Hindi po siya nakatama. Ang ginawa ko, sir, yumuko ako, hinila ko yung binuhat ko siya, saka siya bumagsak. Saka umawat yung mga kasama ko, sir. Bakit Yun kanya po ang siya nangyari. sasapakin, sir? Inaamin naman niya na meron siyang kasalanan at meron siyang violation. Kaya nga po, sir, kakausapin ka rin niya para humingi ng dispensa. Kaso nga, sir, nagagalit na kayo dahil nalusutan kayo ng unang jaywalker, dito niyo po ibinuntong yung galit niyo sa kanya. Ito, sir, hindi totoo po yung kwento niya, sir. Dami namang dumaan dyan, sir. Minsan nagmamadali. Yung kaso lang, sir, tuloy-tuloy sila. Wala akong marinig na salita. Hindi pinabayaan ko na. Ang hindi ko lang matanggap sa kanya, sir, hindi na nga siya sumunod, minura pa ako. Okay. Sir Richie, Yes, tinitimbang ko lang dito. Ito naman si Jaime, ang sinasabi niya na namura mo raw siya. So, nagalit daw siya dahil ginagawa lang yung trabaho niya. Yun ang feeling niya. So, mahirap nga talaga malaman dito kung sino nagsasabi ng totoo. May video nga tayo. Kaso yung video ata, kulang. Sino bang kumuha ng video? Sir, yung concerned citizen na dumaan doon, nung inaako, yung pasakay ng LRT. Pero nung pagkatapos namin ma-medical, nag-medical kami sa Caloocan. Tapos pumunta kami sa unang barangay. Bali, sa unang barangay, yung pinakamalapit doon, malapit sa Mulsa Circle Park ba? Opo. Pinunta po kami doon. Sabi, hindi nila sakop yung area. Pero may CCTV po sila sa harapan ng Victory Liner at kuha po yung pedestrian. Okay. At 3 di pa lang po sa pinangyarihan. At nakita ko po yung CCTV, andun po yung barrier may pinagtamaan ko. Okay. Tapos, tinanong po ko, anong oras po nangyari yung pangyayari? Okay. At sabi ko po, mga bandang tinandya ko mga mag-9. Pinas forward po yung CCTV. Okay. Hindi na po, wala po doon. Tapos, hindi na po pinol para makita sana yung video. Tapos sabi po sa akin, ay hindi namin to sakop. Sino sabi noon? Sabi po ng doon, yung operator po, tapos yung nag-ano ng CCTV, yung kumbaga yung kapitan po ba yun at kagawad? Ng barangay? Opo. So ibig sabihin pwede natin balikan yon. Pwede, sir. Tapos sabi sa akin, sir, pinasa po ko sa barangay 72. Sabi na naman sa barangay 72, ay sir, hindi namin sakop to. Tapos umabot po sa barangay 71 sa pinakaloob-looban na. Hindi, pero ang ibig sabihin, sino hong may CCTV
Dun saan, nung lugar na kung saan nangyari yung sapakan. Yung mismong lugar na yon, yung palibot na yon, na kung saan ikaw ay tumawid at sabi mo ikaw ay minura o tapos sinabi naman niya siya ay minura mo at hanggang sa nagkaroon ng sakitan. Sino yung may CCTV na may kuha noon mismo? Ang pinakaalam ko, sir, yung pinakamalapit na barangay eh. Okay, anong barangay ho yun? Hindi ko po mano, sir, pero alam ko kung saan mismo yung barangay. So pwede natin kunan yun? Pwede po, sir, pero tinanggi nilang wala silang camera doon sa area. Pero may camera sila doon sa, sa unahan ng Victory Liner. 3 di pa lang naman yung pinangyarihan ng, at andun po yung barrier na pinagtumbahan. So willing ka na po, kunin yung para magkaalamanan? Opo. Kunin yung CCTV? Willing po ako, sir. Pero sabi nila, wala daw silang camera doon. Yun ang sabi sa akin, sir. Yung kumuha ng CCTV, nasaan? Well, ewan ko, sir, kung ano yun? Netizen lang yun na nagmamasakit? Opo. So pwede natin kontakin yun? Pwede, sir. Pero hindi ko pa alam kung taga saan po yun. Mr. Larry Castro, Chief ng DPSTM Caloocan. Magandang hapon po, Sir Larry. Magandang hapon, Boss Rapi. Si Larry po ito. So, Sir Larry, ano po yung napag-alaman nyo sa ginawa nyo investigasyon tungkol sa insidente, Sir? Alam mo po, Rapi, alam nyo naman dito sa Caloocan, kapag tapos namin mag-imbestiga at ang aming tao nagkaroon ng pagkakamali, dahil sa, alam mo naman yung i-enforce namin ng batas para maging disiplinado ang kalsadahan natin. Kung minsan may mga lapses din niya, kung minsan. Opo. Pero nung nalaman ko rin yung side nung tao natin base doon sa kwento niya at kinukumpara namin doon sa video na naka-upload, meron din punto yung tao namin na bakit nga naman unang magmumura yung tao doon sa tao namin. Alam mo itong si Jaimeng DPSTM, Boss Rapi, mabait ito eh. Sabi ko kung katulad lang ito ng mga ibang DPSTM na tinanggal ko rin na ng matagal na umaabuso, pwede ko sabihin kagad, may kasalanan nga yung tao ko. Pero ito mabait itong tao na ito eh. Hindi ito yung barumbadong tao na ilalagay mo sa pag-maintain ng mga tao para lumakad sa sidewalk at hindi sa kalsada nang hindi madisgrasya. Okay. Kaya yung isa sa inassign namin doon. Siguro dahil nga sabi nga ng tao ko, minura ako, sir, kagad at hinamon ako ng suntukan dahil hindi ko naman alam na boxer pala ng Muay Thai kaya tinamaan ako kagad sa dibdib eh. Excuse me, sir. Richie, boxer ka? Hindi, boxer ho pala yan eh. Paano niyo po nalaman, sir, na boxer siya? Na-search namin yung kanyang internet. Sa Facebook niya po. Security siya. Oo, meron pa siyang nakasukbit na baril sa dibdib doon sa kanyang picture eh. So, ang sabi ko, baka nag-defensive mechanism lang yung tao ko na sinagot yung suntok niya. Sandali, sir. So, Sir Richie, kayo po isang SG. Opo. At meron daw po kayong post. Ipapakita po sa amin yan later on, kahit na i-deny nyo, makikita rin po namin na kung saan kayo pala ay isang Muay Thai boxer. Sir, sa totoo lang. Sandali lang, sir. Sagutin nyo lang po. Kasi bibigyan daw kami ng kopya noon. Opo. And meron din daw kayong post na may sukbit na baril sa dibdib. Meron daw post, ibibigay daw sa amin yun. Kung wala, hindi namin makuha yun. Ay, sir, security yun, yung on duty. Opo. Pero yung Muay Thai at saka yung may sukbit kayong baril sa dibdib. Yung security, sir, on duty yun. Sa post lang yun. Opo. Pero, tapos Muay Thai din po kayo? Napapasama lang ako sa kasama ko, sir. Napapasama lang ako magte-training lang. Paano lang, hindi lagi. Pero alam niyo po, Sir Larry, ang pagkakaalam ko, ang mga tao na martial arts practitioner, usually sila ho yung mga mapagtimpi eh. Pero disiplinado sila eh. Disiplinado sila ang pagkakaalam ko. Nagtataka nga kami, may edad na rin yung DPSTM ko. At itong ang karakter nilalagay ko kasi namin, Boss Rapi, yung mga tao namin ng base sa karakter kung ano yung pwesto nila. At ito nga yung mga
nagga-guide dun sa dami ng taong sumasakay sa LRT, nag-meeting sidewalk natin. At huwag sa kalsada naglalakad dahil kadalasan kasi dyan, pag sa kalsada naglalakad ang tao, nung dating administrasyon marami na aksidente, saka na-snatch dyan. Ngayon wala na dahil naglagay pa rin kami ng plastic barrier. Inaamin naman niya sir, outright na talagang meron siyang violation, nagtawid siya ng mali. Ngayon, sir, may sinasabi po dito si Sir Richie na meron daw pong CCTV sa barangay na may sakop na lugar na yon, na baka pwede natin makausap. Siguro makuha natin, magtulungan tayo para malaman din natin yung ano talaga nangyari? Punot dulo ng istorya. Kasi siyempre ang tao namin, tinitraining namin yan para makipagsuntukan para makipag-deal sa tao na sundin ng disiplina ang batas trapiko. Opo. So siguro sir, yun po talaga magbibigay ng linaw. Yung pong CCTV na yon. Boss Rafi, gusto ko lang idagdagan, kung nagkaabot man sila sa sinasabi itong si Richie, wala akong kakayanan yung tao namin na makipagsuntukan ng gano'n. Hindi katulad niya na nagte-training siya. Okay. Sanay siya sa combat martial arts na kung saan. Kaya ganun ka siguro ka. Ano pong height ng ano pong height ni Sir maliit lang bang height ni Jaime? 5'6" lang Ilang taon na po si Sir Jaime? Anong edad na si Jaime? 40 plus na ho yun Kayo po, Sir Richie, ilang taon na? 25 po, mag-26 pa naman. Kita nyo naman kung ano yung diferensya saka yung kaalaman sa pakikipag combat So, sandali po, Sir. Sir Richie, pinahubad niyo po ang uniforme. Kasi sandali po sir, wag muna kayo maingay sa Relaria. Kasi natural yun sa mga tao sa kalye, pag nagagalit nga po doon sa mga otoridad, dahil may mga abusadong otoridad, nangyayari talaga yun. Talagi na, tama yun, respetuhin yung uniforme. Kaya nasasabi nila, hubarin mo yung uniforme mo, suntukan tayo. Yung ba sir, nasabi nyo gano'n? Sir, hindi ko po sabihin yung gano'n. At saka, pag naka-uniforme, yan ang naka-on duty yan, hindi ko pwedeng gawin yung papahubarin, hindi ko po sinabi yun sa kanya. Dahil security guard kayo. Hindi, security guard. Kasi, ganun yung sinasabi sa akin, pero hindi namin pinapatulan. Yung sinasabi pag pinahubad kasi, hindi pwede yun. Okay, isa pa Sir Larry, marami ho kasi ang ang nambugbog sa kanya. Kinuyog siya. Yung iba naman Boss Rapi dyan, makikita natin kahit sa video, walang humahagis ng suntok o tadyak Kasi nagre-resist siya Marunong siya sa martial arts Kaya ang gusto ng tao namin, arrestuhin siya. Kasi ang kalaban niya, mag-46 anyos na na traffic enforcer. Almost 50 years old na. Kasing 20 anyos na katulad niya. Ilang taong ka ulit, sir? 25 po. 25 against 46. 46 anyos na yung tao. Okay. Anong yayayain siya ng suntukan Anong height nyo, Sir Richie? 5'5" po. Maliit lang din yung tao namin na yun 5'5" and a half. Siguro, baka ganun lang din kasing kwan Hindi niya. ata, tayo ka lang, sir? Hindi ka ata 5'5"? Matangkad po yan. Hindi, sir. Hindi ka lang 5'5", sir. Matangkad po yan. I think you're taller than me. Kasi ako, sir, 5'8". Mga 5'8" po siguro lapit ka, sir, tingnan ko ka. Hindi, para malaman ko lang. Para magkaalaman ko. Kasi dapat nakasapatos. Kasi ako, sir, 5'8" ako Sige nga, talikuran kayo ni Idol. Sige. Mas matangkad ka po, sir. Matangkad nga. Opo. Payat kasi siya, payat. But anyway, sir, ang makakasolve nito, yung pong CCTV. Oo. Yun po siguro. Yun na lang tayo isang tapos, makakatulong. Kasi sir, wala kaming video ngayon. May nagluloko yung aming technical machine. Yung machine na magpapakita sana ng video. So, wala hong mga kasamahan ni Sir Jaime na nanununtok. Kung hindi, puro lang sila, ang ginagawa lang nila.
Inaawat po talaga Inaawat na. yan dahil nagwawala na nga po siya doon. In fact, So wala pong nanununtok. Sir, kung totoo po na nag-abot sila, pangalawang beses na ho na inawat yan, sumusugod po siya. okay. Sinusugod niya yung taong kaaway niya. So puro restrain, pagre-restrain lang po ang ginagawa ng mga tao nyo? Opo. Boss Rapi, kilala mo naman Okay. yung mga DPSTM ng Caloocan, hindi naman kami ganyang Kayo sir, naniniwala ko sa inyo dahil kilala ko kayo sir personally. Mabait kayong official. Kilala ko kayo sir. Pero yung mga tauhan niyo sir, hindi ko kilala sir. Sorry sir. Yung mga tauhan mo sir. Yung tao ko, Sorry sir. Yung mga tauhan niyo sir, hindi ko kilala. Pero kayo sir, kilala ko. Okay kayo sir. Sa nila po. Salamat Sir Richie. Salamat. Doon daw sa video, wala ngayon tayo dito eh. Puro daw restraining lang, meaning inaawat ka lang daw, wala ron nanununtok. Hindi, sir. Sandali, gusto ko lang malinawan. Odette, nakita niyo mga video dyan, ano? Di ba, sa cellphone? Lahat kayo nila Ranet? No, wag na picture. Okay, yan. Umaandar na. Okay. Meron ba dyan, sir, nanununtok? Okay. Sir, walang sumusuntok sa inyo. Puro awat lang sila, tama? Awat nga, sir, pero yung isa, hinawakan talaga yung pako. Tapos yung isa, tinatanggal talaga niya yung kapit ko. Para, siyempre, kumapit ako kasi... So in other words, tama yung sinasabi ni Mr. Castro na wala pong nagbibigay sa inyo ng blow. Meaning, wala pong nagsusuntok sa inyo. Ang ginagawa lang nila, inaawat ka kasi nag-resist ka. Hindi, sir, hindi. Hindi, sir. Sir, nagiging fair lang ako dito, sir. Ano? Opo. Iba kasi, sir, yung bang kinukuyog ka tapos sinusuntok ka. Maraming beses na nangyari na nagba-viral dito. Lumalapit sa amin din yung complainant later on, yung agrabyadong party na inuupakan. At palitan lahat sila. Habang or nagsusuntukan. Pareho nagsusuntukan. O habang ni-restrain, binubugbog itong na-restrained. In this case, ikaw, sir, you're just being restrained. Ibig sabihin, inaawat ka lang, hinahawakan ka lang para hindi ka makpanuntok or para hindi ka makagalaw. Walang nanununtok sa iyo. Tama? Meron po. Yung po lumalabas sa video. Pero meron naman bukol siya sa may mata eh. Yung Dito bukol po, sa may sir, kaliwang meron. mata. Ano pong nangyari Dito, dyan? sir, ito yung bukol. Gumaling na, bali, inano ko lang ng Sir, may bukol. Sir Larry, may bukol sa may kaliwang mata. Ano pong nangyari doon? Ayoko ho sigurong mag-preempt ng judgment, ano? Kasi kung nagre-resist ho ang isang tao, hindi ho may iwasan na nagkakatamaan na yung mga kanilang mga katawan sa bawat isa, ano? So hindi ko rin naman sinasabing hindi yan cause ng pagbigay din ng suntok nung kalaban niyang nung hinamon niya na DPSTM ko. Okay. Pero as much as possible, Boss Rapi, nakita natin sa video, kung kami man tanghiyang mga kawani ng gobyerno at kinuyog siya nung tao namin, makikita natin sa video kung sumisipa ba yung mga tao namin o nag-iitsa ba ng suntok papunta sa kanya. Wala po eh. Ang ginagawa namin talaga o ginagawa namin dyan is yung nga to arrest certain individual na nagganyan na. Gumagawa na ng trouble sa kalsada. At pabanggit ko nga hindi ho kami equipped ng martial art technique. Hindi ho namin alam kung nag-jiu-jitsu siya, pero ako nanonood ako ng UFC. Nakita ko yung style niya na Muay Thai Jiu-Jitsu yung ginagawa niya sa tao ko. Okay. At yun ang masasabi ko lang hindi ho ang DPSTM ang nasa sitwasyon na bubugbugin siya dito. Kung hindi ini-implement lang namin yung batas dito sa Caloocan. Okay. So, sir, para matapos na to, yun na lang pong CCTV opo. Na may sako po nung lugar na sa barangay ata. So, through us and then police, kayo po, pagtulungan natin, mahiram natin yun kasi yun talaga magpapakita anong naging puno-tulo, sino talaga nag-umpisa, sir. Pwede, sir? Maasahan mo ako dyan, Boss Rapi. Ako pa. Basta't dito sa Caloocan, kay Mayor Malapitan. Sige. Fair naman kami. Sige po. Kaya ang mga tao natin dito, nadidisiplina na alam na nila yung sidewalk sa tao, yung kalsada sa mga sasakyan para safe din lahat. Sige po. Mr. Larry Castro, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, sir. Anytime mo, Boss Rapi. Basta ikaw. Sige po. Mr. Jaime Locresio, salamat sa time na binigyan nyo sa amin, sir.
Maraming salamat din po, sir. Sir Richie, kukunin po natin yung CCTV. Sa ngayon po, meron po kayong allegation at meron sila allegation at wala naman talaga ako nakikita sa TV. Kasi yung video, sir, kulang yun kung tutuusin. Opo. Tama? Opo. Na talagang sila yung nanununtok. Ang nakikita ko ngayon dito sa video, kayo po nire-restrain. Ibig sabihin, pinipigilan na para hindi ho kayo makagalaw. Yun lang po yun Ang tawag po doon sa atin, awat. Ang restrain is awat. So, wala akong nakikita na meron nagsusuntok sa inyo o nagsisipa o nagsisiko. Wala po. So, hintayin po natin yung video pa na sabi nyo sa barangay. So, sa tulong po ng Caloocan City Hall, kami po at saka yung police, mahingi po natin yun. At yung video na yun, sir, yun ang magsasabi talaga kung ano nangyari. At kapag nakita ko natin talaga na may pagkakamali, itong si Lucrecio, Mr. Lucrecio, kilala ko po to si Mr. Larry Castro. Ang dami na po namin napadisiplina ang loko-loko sa DPSTM dahil sa tulong ni Mr. Castro. Opo. Ako po ay naniniwala na meron din mga loko dyan sa DPSTM. Naniniwala din ako na hindi naman lahat at meron din mababait sa kanila. So, tingnan po natin, sir, siguro, sir, bago mag-Friday, ano ba ngayon? Monday. Bago mag-Friday, sir, nandiyan na yung video na yan. Panoorin natin, sabay tayo. Okay? Sige po. Thank you po, sir. Salamat po, sir. Magandang hapon po, sir. Maraming salamat Yes, ma'am. po. Yes, ma'am. Yes, sir. Salamat po, sir. Thank you po. Thank you po. Alright. Okay, Sige sige. po, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Sige. Okay, at kami po ay magbabalik. Samantala, isa pong paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi po nakukuha pa ang inyo pong bagong EMB debit card. Magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyo pong EMB debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo, gamit po ang BDO ATM card. Magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang inyong bagong EMB debit card. Yan po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas ni antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na po alas 3:22 ng hapon at pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang nararamdaman mo? Izanton Plus Herbal Capsule mo yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit tulad ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, mabibili po sa mga maliliit na butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Columbia International Food Products. With high-performance diesel, your 4x4 on an uphill road be like. Your heavy-duty car when fully loaded be like. That's the power of Petron Turbo Diesel, formulated with tri-action advantage for better mileage, engine protection, and power versus standard fuels. So when you drive past a crowd, they be like. Experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel. When it comes to your diesel engine, why settle for less? Fuel up and experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel, Petron's most advanced diesel yet. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update.
Ang oras alas 3:23 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Malaya nang nakapapasok sa bukana ng Scarborough Shoal ang mga mangingisdang Pinoy. Sa salaysay ng 3 mangingisdang prinisinta ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Malacanang. Sinabi nilang marami ng mangingisdang Pinoy mula sa Subic, Bataan, Zambales at Pangasinan ang nakakapasok sa Scarborough. Gayunman, wala silang magawa sa tuwing papasok ang mga Chino sa kanilang mga bangka at kunin ang gusto nilang mga isda. Ayon sa mga mangingisda, wala silang magawa kundi makisama na lang dahil nakapaligid sa kanila ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Sa tingin ng mga mangingisda, China pa rin ang kumokontrol sa Scarborough at dahil sa gumagandang ugnayan ng Pilipinas sa China, ay pinapayagan na silang makapasok sa Scarborough Shoal gamit ang mga maliliit na mga bangka. Nanawagan naman si Presidential Spokesman Harry Roque sa China na dapat silang gumawa ng hakbang upang tiyakin na walang kukunin kahit na 1 kilo ng isda ang Chinese Coast Guard sa mga manggagawang Pilipino. Giit ni Roque, dapat panindigan ng China ang pangako ni President Xi Jinping na makapapasok na ang mga mangingisdang Pinoy sa pinag-aagawang teritoryo. Binigyan din ni Roque na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng mga Chino dahil ito ay paglabag sa kasunduan ni Pangulong Duterte at Xi. Ayon kay Roque, dapat disiplinahin ng China ang kanilang mga bugok na Coast Guards at patigilin ang mga ito sa kanilang pang-aagaw ng isda sa mga Pinoy. Philippine Standard Time, 3:24 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon! 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 News Update! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watsons, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because you're helping everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year.
paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang oras, 3:28. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Santon Plus Herbal Capsule, tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang oras, 3:30. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga idol, ikarga nyo na yung vitamin B complex, oh. Isiksik nyo na rin yung turin sa inositol. Kasya pa yung ginseng, oh. Panalo sa dami ng ingredients tong Cobra. 13 pesos SRP lang lahat yan. Salamat, Idol Coco. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ng 13 pesos mo. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP.
Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk. Balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Ang oras, 3:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Vitamilk. Feels good. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa Kidney Care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng Kidney Care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw
ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa Kidney Care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng Kidney Care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years.
Omni LED lights. May power-last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Omni LED lights. Liwanag na long-lasting. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung nagpa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Omni LED lights. Liwanag na long-lasting. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule na may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. At meron tayo dito na bisita si Mr. Antolin Sapurco. Yes. Siya ay in good faith idol na dumulog sa iyo para daw matulungan mo siya na isurrender yung girlfriend ng anak niya na minor de edad pero hindi naman niya dinala dito in person. Pero ayaw din daw bumalik sa poder ng mga magulang kasi dahil natatakot. Nakasuhan siya ng magulang ng bata at ng anak niya. Okay, so kayo po ay tatay ni Erlene Sapurco po. Okay, ito po yung boyfriend ng minor de edad. Opo, 14 years old. Po sa inyo. Good afternoon po, Sir Antolin. Okay. Pero ayaw po sumama sa inyo ngayon itong 14 years old. Hindi po, hindi ko po talaga isinama kasi yun nga po ang sabi niya, natatakot siya sa nanay niya. Kuno. Tatakot siya sa nanay niya kaya ayaw niya sumama. Ang gusto mo umuwi na. Ang gusto ko umuwi na. At pero matanong ko lamang, paano napunta itong 14 years old doon po sa bahay ninyo? Hindi po siya pumunta sa bahay namin. Ang ano po niya, tumawag siya doon sa anak ko. Okay. Tinis niya na yung pala, lalayas. Hindi alam nung anak ko. Ngayon, idinadahilan nitong magulang niya. Pero si anak mo at saka itong si 14 years old, magkarelasyon? Opo, mga 1 buwan pa lang daw po. Alam niyo ba na bawal yun? Hindi pwede makipagrelasyon sa isang minor de edad. Itong inyong anak na nasa wastong gulang, makakasuhan siya. Opo, kaya lang. Ba't niya kasi pinatulan? Kasi po yung anak ko, hindi ko rin alam, hindi nagsasabi sa akin. Mali yung anak nyo. Opo. Pero maganda ito, yung kayo na mismo at yung anak mo gusto nang ibalik na itong si 14 years old. Kaya nga po ako pumunta dito. Dahil sige, kausapin natin itong si 14 years old. Magandang hapon sa iyo, Nene. Hello po. Hello po. Okay. So, gusto na raw ng tatay ni Erlene na ikaw ay maibalik na sa nanay mo. Po. Okay ba sa'yo? Andito kasing nanay mo ngayon sa studio namin. Hindi po. Ayaw mo bumalik? Ayoko po. Bakit? Siya na rin naman po kasi nagsabi na lumayas na rin ako dyan sa bahay. Tsaka po Pinalayas ka sa bahay ninyo ng mami mo?
Sabi niya po sa akin, lumayas na lang daw po ako dyan sa bahay kasi pasakit ulo lang daw po ako tsaka pakain lang. Sinabi yan ng nanay mo sa'yo? Opo. Sandali Saka lang po. sinaktan niya rin po ako. Sinaktan ka pa. Ma'am, nanay, mag-usap kayo. Huwag mong banggitin pangalan niya, ano? Sige, kausapin mo anak mo. Anak, kaya kita sinaktan dahil dito sa mga nandito yung ebidensya ng kababuyan ninyo ng boyfriend mo. Nandito na nakalagay dito. Dahil pinayagan kita matulog sa kaibigan mo, 'di ba? Dahil nagtiwala ako sa iyo, pero ang ginawa mo nagpatulog kayo ng 2 lalaki at ang isa dito si Ellie. At nandito sa mga chat conversation yun na nakita ko na piningger ka dito. Kinamitan ka ng kondom, nilaplap ka. Tapos anong nakalagay dito? Ayan babe, baka hiyang ka kasi na virginan kita kasi sumasakit yung tiyan mo. Kaya ako ginawa yun, kaya kita sinampal dahil ako, nasaktan ako. Hindi kita pinalaking bastos, anak. Alam mo yan. Kaya kita sinaktan. Kaya sabi ko sa'yo, lumayas ka na lang kung gaganyan, bababuyin mo lang ako. Bababuyin mo lang ang sarili mo. Yun ang sinabi ko sa'yo, pero wala ako sinabi sa'yo yung pakain ka lang dahil karapatan namin mga magulang na pakainin ka at hindi ka namin pinagbabawalan doon. Bakit ganyan ka, Monica? Sinaktan lang kita kasi nandito yung mga kababuyan ninyo. Yung paggamit nyo ng kondom, pagpipinggir sa'yo ng lalaki na yan. Ma'am, hindi kasalanan ng anak nyo. Kausapin ito si Erlyn. Ito po yung ebidensya. Erlyn. Opo, ilo po. Alam mo, pwede kang makulong. Hindi po. Makinig ka muna, makinig ka, iho. May hawak silang ebidensya. Ikaw ay nakipag-sex sa isang 14 years old at ikaw ay 18 years old. Makukulong ka. Hindi po, Kuya Rapi. Parang biruan lang po namin yun. May charot nga po dyan. Kahit si Monica po. Sabi po ng totoo. Biruan lang? Po siya. Biruan lang. Paano kung halimbawa pinamedico legal, itong si Monica po. O itong bata at lumabas na hindi na siya virgin, ibig sabihin talagang may nangyari sa inyo at makukulong ka na. Sandali lang, makinig ka, Erlyn. Wala pong nangyari po. Hindi, makinig ka, wala nangyari. Paano kung pinamedico legal namin ito? Payag ka? Ikaw, papayag daw po siya. Hindi, tatanungin kita, paano? Sabi mo wala nangyari sa inyo. Pag pinamedico legal itong si minor de edad, itong bata na mga magulang, at paano pag lumabas na siya talaga ay nagalaw? Hindi ko po siya nagalaw, promise po. Hindi sa promise. So okay lang sa'yo na ipamedico legal siya? Ayaw po, ikaw po ba okay lang po sa'yo? Ayaw mo? Gusto daw po. Gusto niya? Okay. So sa pagpapamedico legal, dito magkaalamanan kung talaga may nangyari, wala? Opo. Sige po. At magkakalamanan to, pangalan itong lalaki po? Erlyn. Erlyn po. Opo. Paano Erlyn? Pag lumabas na hindi na siya virgin? Pag lumabas na hindi na. Makukulong ka? Hindi, wag mo siya tanungin. Wag, akong kausapin mo. Teka muna, wag, akong kausapin mo. Paano pag lumabas na hindi na siya virgin? Sige po, willing po ako makulong. Opo, sige po. Kung hindi na siya virgin. Pero wala po nangyari sa amin. Wala talagang nangyari? Promise po. Wala po. Namatay man po. Okay, kausapin mo nanay. Sige, kausapin mo. Kasi ikaw ang baboy dito eh. Nay, mag-usap daw kay Erlyn. Sige. Erlyn. Po. Di Sabi ba? po ng totoo, tita. Wala po talaga. Alam mo, lahat ng ebidensya Mahal ko dala po ko ang dito. anak Alam mo, ang lahat ng ebidensya dala ko dito. Opo, Pinicturean tita. ko lahat ng mga conversation ninyo, yung tungkol sa pagpipinger mo sa anak ko, yung mga Tita, kababuyan pero alam ko, mo. hindi ko Alam mo natuloy lahat yun. yan. Alam mo yan, Ellie. Tapos Opo. nakiusap ako sa'yo kahit kahapon kinausap kita na kung pwede, ibigay mo sa akin yung anak ko sa harap ni Pastor tayo mag-usap, hindi ka nakipag-usap sa akin. Opo. Hindi mo ba alam na halos 5 araw na akong walang tulog? 5 araw na ako pag-alagala sa kalsada para hanapin yung anak ko. Bakit mo binibrainwash yung anak ko? Hindi ko po binibrain siya. Naka-deactivate po yung account ko po. Ayun po yun. Okay, sandali po. Ma'am, kasingit kausapin itong bata. Hello? Hello po. Hindi, yung Opo, pasa mo sa girlfriend mo. Monique Pasa mo. Opo. Alias Hello po. Monique, sige. Alias pala itong Monique. Hello po. Bakit hindi na lang kayo magbati na lang ng mami mo? Total, andito umiiyak siya. At yung mga nasabi niya noon dahil sa sama ng loob, pag-ayusin ko na lang kayo. Pwede? Hindi ko na po kaya. Bakit hindi kaya? Hindi ko na po. Bakit ayaw mo? And dito nga itong nanay mo, nagsisisi siya kung may nasabi siya ng ganun sa iyo, hindi niya sinasadya. Kung siya'y nasaktan ka niya dahil meron siya nakita,
na malalaswa na hindi maganda, siyempre bilang isang nanay, nag-react siya, nag-emotional siya, kaya niya nagawa yun. Pero hindi na maulit yun. Pero dapat magpakabait ka na rin. Pwede? At siyempre, imomonitor yan ng DSWD, ng MSWD para masiguro na hindi ka na masasaktan ulit. At kasama na kami doon na magmomonitor na siguraduhin na hindi ka na masasaktan ng nanay mo. Okay sa'yo? Ayaw daw niya po, umiiyak po. Huwag kang makialam dyan, Erlyn. Saka pa dyan, mamaya, pakulong na agad kita eh. Walang hiya ka eh. Papatulpato ka sa 14 years old. Dapat, on the spot, makukulong ka ng walang hiya kang EUD. Ano ka eh? Gusto ko nga ipakulong na yan eh. Kausapin ko si Monique, hindi ikaw. Monique? Brainwash niya anak ko eh. Ako na nagsasabi sa iyo na hindi maganda na kayong dalawa nagsasama nitong si Erlyn kasi makukulong siya. Kahit sa gusto mo, makukulong siya. Kahit na sabihin pa natin, mahal na mahal mo si Erlyn, may batas tayo na hindi pwede magsama ang isang katulad mo at ang isang katulad ni Erlyn na 18 years old na nasa tamang edad. Makukulong siya dahil sa iyo. Papayag ka? Dahil sa iyo, makukulong siya? Hindi po. O, kung ayaw mo makulong itong si Erlyn at mahal mo siya, mag-antay ka na hanggang maging 18 ka, then pwede na kayo magsama. Sa ngayon, maghiwalay kayo dahil yan ang sinasabi ng batas. Dahil kung hindi, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, pupunta kami diyan kasama mga pulis, padadampot namin itong si Erlyn at mga kalaboso siya. Pagdating ng kalaboso, sinasabi ko sa iyo, hoy Erlyn, wag ka ano dyan, sipain kita eh. Hindi brainwash niya yung anak Erlyn, ko. makinig. Monique, sorry ah. Binibrainwash. Ma'am, sandali. Nakikinig ka, Monique? Papa. Si Erlyn, mamaya pagpunta namin dyan, kasama ang nanay, kasama ang pulis, madadampot siya. Pagdating ng kulungan, sinisiguro ko sa iyo, mabubugbog siya ng mga preso doon dahil ayon ng mga preso ang isang gurang na pumapatol sa minor de edad. Ayaw mo mangyari yan, di ba? Ayaw po. Good. Good. SPO3, Gemma, Mirabueno, Women's and Children's Desk, Marikina, PNP. Magandang hapon po, SPO3. Yes, sir. Magandang hapon po. Ma'am, mamaya kasama po ang MSWD at saka kayo. Susunduin po natin yung bata. At kapag pumalag po itong si Erlyn, pakulong po natin, sabi ng nanay. Yes po, sir. Naman po talaga dapat ang mangyari po. Ay, salamat. Miss Ann Lumbo, City Social Work, Welfare Development, Marikina. Ma'am Ann, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon, Sir Rafi. Yes po. Kayo po at saka yung PNP ng Women's and Children's Desk pupunta po sa bahay ni Erlyn at sunduin na po itong 14 years old, ma'am. Yes po, sir. Yun naman po ang dapat natin gawin. Ay, salamat. At kapag pumalag po yung lalaki, di ho ba makukulong si lalaki agad-agad? Yes po. Ay, Yes po, salamat. nasa batas po yan. Madam Ann at Yes, SPOT Gemma, salamat po sa inyong dalawa. Darating po kami dyan mamaya ng konti. Okay. Yes, sir. Salamat po, Sir Rafi. Thank you po. Erlyn, No po. pag pumalag ka mamaya, makukulong ka at mabubugbog ka at ikaw naman ay lalagyan ng pumada ng mga preso. Sinasabi ko na sa'yo. Alam mo yon? Pag sinabi ko lalagyan ka ng pumada sa wet po mo? Opo, sige po. Kaya, pag sabihan mo na yung girlfriend mo na bawal na girlfriend mo na pumayag ng sumama dahil kung hindi, makukulong ka. Monique? Makukulong itong si Erlyn. Kung ako sa'yo, kung mahal mo si Erlyn, kung mahal mo siya, pumayag ka ng kumalas sa kanya para hindi na makulong itong si Erlyn, okay? May request lang po sana ako. Ha? May request lang po sana ako. Ano yung request mo? Kung pwede po kahit ano po, pagka inuwi po ako sa bahay, pwede po siya pumunta-punta sa bahay. Sige, pag-usapan yan mamaya doon sa MSWD. Sige, wala namang problema. Pwede ka mag-request. Lahat ng gusto mo i-request, sasabihin mo yan mamaya sa MSWD at sasabihin mo yan sa PNP, okay? Sige, huwag ka magalala. Anyway, kasama naman kami. Ngayon mismo, darating kami dyan, okay? Huwag ka na umiyak. At Erlyn, steady ka lang dyan dahil malapit ka na makukulong, malapit na malalagyan ng pumada yung puwit mo, okay? Balasubas kang lalaki ka. Sige, magandang hapon po sa inyong dalawa. Ma'am, punta na tayo dun sa bahay nitong ni Sir Antolin. Turo mo yung bahay. Sir, pwede po ba ako magsalita? Hindi na, sir. Wala tayong oras. Mamaya, doon na tayo yung mag-usap. ebidensya po. Mamaya na po tayo mag-usap. Sige. Magandang hapon po. Rapi Tulfo. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga